Tahimik ang eskwelahan kapag lampas alas 6 ng gabi. Hindi yung normal na katahimikan, kundi yung katahimikang parang may nakikinig. Ako ang student assistant na naatasang magbalik ng mga lumang attendance record. Sabi ng guard bago siya umuwi. Iwan mo na yung papeles kapag dumilim na. Lalo na kung umabot ka sa second floor. Hindi ko siya pinansin. Habang umaakyat ako sa hagdan, napansin kong may ilaw sa dulo ng hallway. Room 204. Alam kong walang klase roon simula pa noong may nangyari. Walang gustong magkwento kung ano, pero lahat iisa ang bilin, huwag papasok. Paglapit ko sa pinto, narinig ko ang ingay ng upuan. Parang may mga estudyanteng nag-aayos ng upo. Huminga ako ng malalim at pinuksan ang pinto. Malamig ang hangin. Hindi gumagalaw ang ventilador, pero giniginaw ako. Maayos ang pagkakaayos ng mga armchair. May chalk sa mesa ng guro. At sa pisara, may nakasulat na petsa. Taong 2,000 siyam. Biglang may sumulat sa pisara. Walang kamay, walang tao. Attendance. Isa-isang lumabas ang mga pangalan. Habang binabasa ko, napansin kong puro patay na estudyante ang nakalista. Mga pangalan na narinig ko na sa mga chismis. Hanggang sa huling pangalan. Pangalan ko. Biglang nagsara ang pinto. Nag-click ang lock. Sabay-sabay tumama sa sahig ang mga upuan. Parang may tumayo. May boses ng guro mula sa likod ko, malumanay pero malamig. Late ka? Hindi ako makagalaw. May nagsalita mula sa mga upuan, paulit-ulit pabulong. Present, present, present. Nilapitan ako ng anino sa harap ng pisara. Wala siyang mukha, may hawak siyang chalk. Sumulat siya ulit. Sino ang papalit? Biglang may kamay na humawak sa balikat ko at bumulong ang boses sa tenga ko. Ikaw na ang magtuturo bukas. Nagising ako sa sahig ng hallway. Bukas ang ilaw, nandyan ang guard. Sabi niya, buti gumalaw ka pa. Pagtingin ko sa ID ko, nagbago ang label. Hindi na student din. Teacher, room 204. Hindi ko alam kung panaginip lang ang lahat. Hanggang sa pumasok ako sa eskwelahan kinabukasan. Naka-uniforme pa rin ako. Pero sa dibdib ko, may id. Teacher, room 204. Sinubukan kong huwag pansinin. Sinabi ko sa sarili ko na typo lang yun. Pero pagdaan ko sa guard, tumango siya at sabi, "Good morning po, sir." Hindi niya ako tinawag sa pangalan. Hindi rin siya nagtaka. Habang naglalakad ako sa hallway, lahat ng classroom ay may ingay. May tawa. May aral. Maliban sa dulo. Room 204. Tahimik at may ilaw. Pagbukas ko ng pinto, sabay-sabay lumingon ang mga estudyante. Nakaputi lahat, tahimik. Nakaayos ang upuan. Umupo sila sabay-sabay. Parang sanay na. Sa pisara, may nakasulat na First day. May pumasok sa isip ko, isang alaala na hindi ko naman naranasan. Sunog, sigawan, isang guro na hindi nakaabot sa labas. Nagsimula akong